Meron rin pong pasabog po si Yuse Cabral na she was forced to reveal na may 50 billion po na na-allocate po kay Pulong, kay Congressman Paulo Duterte sa panahon rin na binabanggit po ninyo sa height ng COVID pandemic 2020 to 2022. 51 billion. 51 billion. Oh, ito. So, Kong Janet po, yung ganito, although nagsabi naman po si Kong Pulong, wala naman silang tinatago, i-inspeksyonin, but isn't this also a red flag na 50 billion in a matter of 3 years for one district only in Davao? Sana all. Sana all. Pero Okay. yung sa akin lang naman talaga, it boils down to how priorities are being made. So, Kong Janet, yung very specific, talagang well-researched na pagtatanong mo kahapon, na dun nga sa siyam na kumpanya ng mga diskaya, at makikita natin na talagang, I don't know if you agree, sinasabi nila, they allege na yung Alpha and Omega na lang natira sa kanila, pero naungkat mo din na pinangalan sa empleyado, pinangalan doon sa pamangkin, doon sa pinsan ng pamangkin. Ano ang pinupunto natin dito? Sa yung inaamin naman nila doon sa unang hearing, di ba, na part owner pa rin sila nitong iba pa Kasi doon nga, sa ang nangyayari, other companies. Remember, they were blacklisted during the Aquino administration, I think for submitting a fake documents, tampered documents na nakita. So parang pinapatay mo itong isa or natutulog mo na itong isa, marami ka namang ginising. And siguro that's also one way of hiding, masking the situation na hindi mahalata na gano'n na pala karami. So they have 9 companies para hati-hati na nilalagay dyan yung mga projects. So, Kong Janet, base po sa hearing kahapon, nagkaroon nga po talaga ng maraming revelation, lalo na po dito kay Bryce, pinangalanan po yung dalawang senador. Pero nung nasa Senado naman siya, nangalan naman po sila ng mga kongresista. Kayo po, are you in favor, because you sit in the Infracom, I guess, you are trying in aid of legislation, but have you come to that point wherein you have decided amongst yourselves, kasi the names of Congressman Zaldico and even the Speaker keep coming out, So is there a chance that you might invite them as resource persons dyan po sa inyong Infracom? Yung pag-imbita kay Congressman Zaldico ay napag-desisyonan na yun. Yung nakaraan pa. Actually, yung sinasabi kasi ni Congressman Toby Chanco na pinipigilan, hindi naman pinigilan. Kaya lang, nag-agree na lahat na imbitahin si Congressman Zaldico. Kaya yung sa amin naman, proceed na tayo, magtanong na tayo para makakuha tayo ng impormasyon. Kasi bakit 2026 nangyayari ulit? Wala na dyan si Zaldico. So what's happening?